May mga sugat na hindi nakikita ng mata, pero buong buhay mong daladala. May mga alaalang kahit anong pilit mong itago, bumabalik pa rin tuwing gabi. Ito ang kwento ni Arnel, isang batang walang alam kung paano maging bata dahil maaga siyang pinilit na tumanda, magtiis at manahimik. Mula sa mga kamay na dapat sanay nag-aalaga, doon nagsimula ang sakit. Mula sa mga taong dapat sanay nagpoprotekta, doon nagmula ang mga sugat. Pinsan, kapatid, tito, bawat isa ay may iniwang marka sa pagkabasag ng isang pusong hindi pa handang pasanin ang bigat ng mundong ito. Ito ang full story ng Pinsan, Kapatid, Tito, Sino ang Totoong Sumira? Isang kwentong hango sa totoong karanasan, masakit pakinggan, pero kailangang marinig. Handa ka na bang makinig? Simulan na natin. Magandang araw po, Kuya Will. Hindi ko po talaga alam kung paano sisimulan ang kwento ko. Magulo siya, nakakalito, at matagal ko nang tinatagong mabigat sa dibdib. Pero ngayong nagsusulat ako sa inyo at sa mga tagapakinig ng M2M Desires, pakiramdam ko panahon na para ilabas ko lahat. Hindi ko na kayang kimkimin pa ang mga alaala. Mga karanasang puno ng pasakit, hirap at pait na kahit hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Ako po si Arnel, 18, taga Aurora Province. Bunso ako sa 9 na magkakapatid na lalaki, pero 8 na lang kami ngayon dahil namatay ang pang-5. At dito sa sulat ko, ilalahad ko kung paano siya namatay at paano nagsimula ang lahat ng nagbago sa pagkatao ko. Isa po akong bisexual na masculine. Lalaki ako kung kumilos, pero may pagkamahinahon at malumanay magsalita. Lalaki rin ako manamit at kaya ko nasabing bisexual ako kasi hindi naman talaga ako ganito noon. Nabago lang ako dahil sa mga nangyaring hindi ko inasahan. Mga pangyayaring nagmula mismo sa mga taong kadugo ko. Ang ikukwento ko, Kuya Will, nagsimula sa pinsan kong lalaki, si Kuya Leo, na unang nagdulot ng pagbabago sa pagkatao ko. Isasama ko rin dito ang mga naging karanasan ko sa nakatatanda kong kapatid na si Kuya Ferdy. Hindi niya tunay na pangalan, pati sa tito ko at sa anak niya. Medyo magulo po talaga itong kwento, kaya kayo na ang bahala kung ano ang magandang pamagat nito. Year 2017, nang unang mangyari ang lahat. Isang simpleng student at hindi pa ako circumcised noong mga panahong iyon. Pasensya na po sa salita, pero kailangan ko pong maging tapat sa inyo. Noon, nagsisimula na akong magkaroon ng kaunting pangunawa sa mga bagay. Marunong na akong mag-isip, pero sabog-sabog pa rin minsan ang mga naiisip ko. Ang dami kong tanong, mga tanong na hindi ko alam kung saan hahanapan ng sagot. At doon nagsimula ang lahat. Dito na po nagsisimula ang kwento ko, Kuya Will. Sabado ng umaga noon, Kuya Will, weekend, walang pasok. Gusto ko sanang manood ng TV dahil mahilig ako sa cartoons at sa mga palabas na parang blockbuster movie noong hindi pa sinasara ang ABS-CBN. Kaso sira ang TV namin, kaya wala akong magawa sa bahay. Nakakabagot. Gusto ko sanang makipaglaro sa mga bata sa kalsada, pero pinagbawalan sila ng mga magulang nila lumabas. Naisip ko tuloy na pumunta na lang sa bahay ng uncle ko dahil may TV sila. Malapit lang ang bahay nila, isang bahay lang ang pagitan, kaya tanaw na tanaw ko pati ang second floor nila na puro kahoy ang gamit, mula sa hagdan hanggang sa sahig. Kahoy man, pero maayos ang pagkakagawa. Pagdating ko sa bahay ng uncle ko, sakto namang nanonood sila at ang palabas pa nila ay paborito kong blockbuster movie. Si tito at tita noon ay abala sa paghahanda dahil aalis sila papuntang bayan. Kasama nila ang bunsong anak nilang babae na si Jaira. Naiwan naman sa bahay si Ate Jenny at si Kuya Leo. Habang paalis na sina tito at tita,
Narinig ko si tita na nagbibigay ng bilin habang inaayos niya ang sarili. Kinausap niya sina Ate Jenny at Kuya Leo. Maglinis kayo ng bahay. Mag-ayos kayo dito at pakainin niyo ang mga alaga nating hayop. Sabi niya. Sumagot lang si Kuya Leo. Medyo pasigaw pa ang tono. Oh, si Ate Jenny naman ay abala kaya hindi na siya nakasagot. Ilang minuto lang pagkatapos umalis ni na tita at tito. Kaming tatlo na lang ang naiwan sa bahay. Si Ate Jenny, si Kuya Leo at ako. Habang nanonood pa kami ng TV, biglang nawalan ng kuryente kaya namatay ang palabas. Tumayo si Kuya Leo para tanggalin ang nakasaksak na TV. Tumayo rin ako mula sa kinauupuan ko at nagtanong, Kuya, bakit inalis nyo na po yung saksak ng TV? Wala naman na pong kuryente. Tahimik siyang sandali bago sumagot. Madaling masira ang TV kapag hinahayaan na nakasaksak habang walang kuryente. Pag biglang bumalik yan, pwedeng may masirang wire sa loob, sabi niya. Pagkatapos noon, umalis na siya papunta sa taas. Pauwi na sana ako noon, pero napansin ko si Ate Jenny na abala sa paggawa ng project niya. Pumasok ako sa loob at magalang na nagtanong, Ate, ano po ang ginagawa mo? Sumagot siya, project ko ito sa school namin. Pinuri ko agad yung ginagawa niya dahil ang ganda talaga. Ang ganda naman po niyan, ate, sabi ko. Umiling siya at tumawa ng mahina. Ang pangit nga eh. Kuya Will, umalis si Ate Jenny at lumabas saglit para kunin ang mga karagdagang gamit para sa project niya. Pero bago siya umalis, binalaan niya ako. Huwag mong gagalawin yan ha, baka masira. Pag nasira yan magagalit ako sa'yo, sabi niya na medyo may panakot. Ilang sandali pa, bumalik na si Ate Jenny at tinawag niya ako. Arnel! Napalingon ako at magalang na sumagot. Ate, bakit po? Sabi niya. Tawag ka ni Kuya Leo. Agad akong tumayo at lumabas ng bahay para hanapin si Kuya. Pero hindi ko siya nakita. Kaya nagtanong ako kay Ate Jenny, Ate, nasaan po siya? Sumagot siya, nandoon sa taas. Umakyat ka na lang. Kaya agad akong umakyat sa itaas. Pagdating ko, nakita ko si Kuya Leo nakahiga at nanonood sa cellphone. Lumapit ako at nagtanong, Kuya, bakit po? Sagot niya, dito ka na lang manood habang wala pang kuryente. Umupo ako sa tabi niya at sabay kaming nanood sa cellphone. Habang nanonood ako, napapansin kong panay ang tingin niya sa akin. Iyong tingin na parang may gusto siyang sabihin o may iniisip siyang kakaiba. Napatingin din ako sa kanya pero agad akong umiwas. Matagal siyang nakatitig sa akin at hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang tingin niya. Doon na nagsimulang magulo ang isip ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa panonood kahit ramdam ko ang bigat ng mga tanong sa loob ko. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin ko si Kuya Leo na parang nagkakamot ng short niya. Pero, Kuya Will, hindi pala yun simpleng pagkakamot. Pinatatayo niya pala yung junjun niya. Hindi ko na lang pinansin. Tahimik lang akong nanood ng cellphone. Pilit na hindi iniintindi ang ginagawa niya. Maya-maya lang, bigla niyang nilabas ang itinatago niya. At bago pa ako makapagsalita, hinila niya bigla ang kamay ko papunta sa short niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya at hindi ko na nagawang alisin ang kamay ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko noon, Kuya Will. Basta after ng gabing yon, nakatulog na lang ako. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal lang ang lahat. Pagkagising ko, narinig ko si ate at si kuya na nag-aaway na naman. Kuya, maghugas ka na ng plato, sabi ni ate, inis na inis. Si kuya naman, tuloy sa pang-aasar. Pangit! Tamad! Nilapitan ko sila at sabi ko, hala kayo, nag-aaway na naman kayo.
isusumbong ko kayo kay nanay at tatay. Sumagot si ate, halatang naiinis. Yan ang isumbong mo. Kanina pa yan nangaasar. Si kuya naman, patuloy pa rin. Huwag mo lapitan yan, pangit yan. Hindi nagtagal, narinig namin si nanay na sumisigaw mula sa baba. Titigil ba kayo sa pag-aaway o pag-uumpugin ko kayo dyan? At pag hindi nyo hinugasan yung mga plato, itatapon ko yan. Ako naman, nakatingin lang sa kanila habang binabantayan ang bunsong kapatid namin na si Syra. Kuya Will, kinagabihan, nakahiga na kaming tatlo. Si ate, si kuya at ako. Nag-aasaran na naman silang dalawa, tulad ng nakasanayan. Hindi ko na lang pinapansin dahil halata namang asaran na may halong saya at tawanan. Ilang sandali pa, lumayo si ate at nanood na lang ng TV. Diyan nga kayong dalawa, sabi niya. Medyo naiinis pero may tawa ang boses. Pag alis ni ate, nilapitan ako ni Kuya Leo at nilambing. Niyakap niya ako at nagsalita ng may lambing sa boses. Bunso, wag mo sanang kakalimutan si kuya ha. Kahit may bunso na tayong babae, ikaw pa rin ang bunso namin nila ate. Sumagot ako, may lambing din. Opo kuya. Mula noon, pinanghawakan ko ang sinabi niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, ramdam ko ring unti-unting may mga bagay na nagbabago sa pagitan namin. Mga bagay na hirap akong unawain noon. Ilang araw pa ang lumipas at naghahanda na si kuya para umalis. Pupunta siya sa isa pa naming tita para doon na mag-aral. Habang inaayos niya ang gamit niya, lumapit ako. Kuya, kailan ka babalik? Tanong ko. May halong lungkot pero pinipilit kong ngumiti. Tahimik siya saglit, saka huminga ng malalim bago sumagot. Pupunta pa rin ako dito. Bisitahin ko kayo. Lalo na kayong dalawa ni Syra. Ngumiti ako ng bahagya kahit may bigat sa dibdib ko. Kuya Will, ang naiwan na lang sa bahay noong araw na yon ay kaming tatlo. Si ate, ako, at ang bunso naming kapatid na babae. Paminsan-minsan, dumadalaw pa rin si Kuya Leo mula kina tita. Kapag dumadaan siya, niyayakap niya kaming dalawa ng bunso at binibigyan ng tinapay at candy. Masaya ako sa tuwing dumadalaw siya. Lumipas ang ilang linggo na hindi siya nagpakita. At nang bumisita ulit siya, napansin ko agad na may nagbago. Hindi ko naramdam ang dati niyang yakap at yung mga tinapay na lagi niyang inuuwi ay hindi ko na natitikman. Ang bunso na lang namin ang binibigyan niya at siya na lang din ang niyayakap niya. Kapag ako ang lumalapit o yumayakap sa kanya, bigla siyang nagagalit. Umayos ka nga, Arnel. Ang tanda-tanda mo na. Hindi ka na bata para ganyan-ganyan pa, sabi niya. Doon ako nalungkot, Kuya Will. Masakit marinig yun, lalo na't naaalala ko pa yung pangako niya, yung pinanghawakan ko ng halos 8 buwan. At kahit ngayon, hindi ko pa rin talaga mabitawan. Lumipas pa ang ilang araw at umuwi ang panglima naming kapatid. Sinundo siya sa terminal sa Baler, galing Cavite. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si nanay at ang pang-apat kong kuya na kasama sa pagsundo. Doon ko nakita ang panglima naming kapatid, payat, mahina at matamlay kumilos. Doon ko nalaman na may sakit pala siya, pneumonia at ulcer. Laking gulat ko, Kuya Will. Hindi ko inaasahang ganoon na pala ang lagay niya. Ilang buwan ang tinagal ni Kuya sa bahay. Nakahiga, palaging mahina, at araw-araw gumagamit ng nebulizer dahil nahihirapan siyang huminga. Lumipas ang ilang linggo at naging mas malala pa ang kalagayan niya. Hindi na kaya ng nebulizer, kaya kinakailangan na siyang dalhin sa ospital sa Baler. Ngunit dahil mas malala na ang sakit niya, dinala siya sa ospital ng Cabanatuan City. Ilang buwan siyang nanatili roon.
May tubo sa bibig para maalis ang naipong tubig sa tiyan. Tumagal pa siya ng ilang buwan sa ospital. Ngunit iyon na pala ang huling araw niya. Bandang 4:00 ng umaga, Miyerkules ng umaga, tumawag si nanay sa cellphone ng panganay naming kapatid na babae habang gumagawa kami ng suman para ibenta. Ilang sandali lang, ibinaba ni ate ang cellphone at nag-usap kami. "Arnel, Rochelle, maglinis kayo ng bahay. Ayusin niyo lahat ng gamit at magwalis din sa paligid pag natapos niyo magtinda ng suman," sabi ni ate. Napansin ko na umiiyak siya kaya nagtanong ako, "Ate, bakit ka umiiyak?" Tahimik siya sandali bago sumagot, "Basta, maglinis kayo ng bahay mamaya." Iyon lang ang isinagot niya sa amin ni Ate Rochelle. Makalipas ang ilang oras, natapos na kaming magtinda ng suman at naglinis ng bahay. Ramdam ko pa rin ang bigat sa puso namin ni Ate Rochelle. Parang may pinipigil kaming lungkot na hindi namin masabi sa isa't isa. Hindi nagtagal, may dumating na mahahabang kawayan at makapal na tolda sa bahay. Ilang oras lang ang lumipas, nagsimula ng maghukay ang nakatatanda kong kapatid para pagtayuan ng kawayan. Hindi ko maintindihan noon kung bakit nila ginagawa iyon. Dahil ang alam ko, ganun lang sila nagtatayo kapag may namamatay. Makalipas pa ang ilang oras, may dumating na sasakyan. Isang service mula sa punerarya. Nakita ko si nanay na bumaba, umiiyak. Lahat ng kapatid ko umiiyak na rin, pati si Ate Rochelle. Nagtaka ako, pero sa loob-loob ko, parang may kutob na akong masakit. Dahan-dahan akong lumapit sa likod ng sasakyan at doon ko nakita ang tarpulin ni Kuya. Ilang sandali pa, inilabas na nila ang kabaong. Doon ko na tuluyang nalaman, patay na pala si Kuya. Napaiyak ako, Kuya Will. Hindi ko matanggap, parang gumuho ang mundo ko. Siya ang inaasahan naming tutulong kina nanay at tatay. Siya ang nakikita kong mag-aangat sa amin mula sa hirap. At ngayon, wala na siya. Gabi-gabi, maingay sa bahay. May mga nagtatawanan, nagbibiro, at may mga nag-uusap ng seryoso. Pero ako, nakaupo lang sa tabi ng kabaong ni Kuya. Binabantayan ko siya. At doon, sa tahimik na sulok na iyon, nagsalita ako sa isip ko. Hindi ko kaya bigkasin, pero ramdam ko sa puso. "Kuya, bakit mo kami iniwan?" "Kuya, sorry. Huli na para sabihin ko to, pero mahal na mahal kita. Gaya ng pagmamahal ko kina Kuya Ferdy at sa iba pa nating mga kapatid. Kahit lagi mo akong sinisigawan at pinapagalitan, mahal pa rin kita." Habang sinasabi ko iyon sa isip ko, tuloy lang ang patak ng luha ko. Lumipas ang 9 na araw ng lamay. Dumating ang araw bago siya ilibing. Kinaumagahan, dumating na ang sasakyang maghahatid kay Kuya sa sementeryo. Doon nag-iyakan ang mga kapatid ko, pati sina nanay at tatay, at maging ang mga pinsan namin. At ako, tahimik lang. Pero sa loob, durog na durog. Lumipas ang ilang buwan, Kuya Will. Unti-unti na naming natanggap ang pagkamatay ni Kuya. Sa pagdaan ng panahon, parang naging masaya na ulit ang lahat. Bumalik sa dati, bumalik sa normal. Minsan nga, pakiramdam ko, parang walang nangyari. Parang walang nawala. Ilang buwan pa ang lumipas nang umalis na rin si Ate Rochelle sa bahay. Pumunta siya sa bayan ng Dilasag para doon mag-aral ng high school. Mula noon, ako at ang bunso naming kapatid na babae na lang ang naiwan kina tatay at nanay. Ang iba naming mga kapatid ay may sarili ng pamilya, may asawa, at may mga anak na rin. Kapitbahay lang naman namin sila, pero paminsan-minsan umaalis din sila para magtrabaho sa ibang lugar at inaabot ng 1 linggo bago umuwi. Kapag ganon, kina nanay at tatay iniiwan ang mga anak nila. Kinabukasan, aalis naman sina tatay at nanay para umakyat ng bundok.
Doon sila matutulog ng ilang araw para magtanim ng mga gulay. Bago sila umalis, may bilin sa akin si nanay. "Oh, aalis kami. Ikaw muna ang bahala sa kapatid mo at sa mga pamangkin mo ha. Alagaan mo sila, bantayan mo palagi. At habang wala kami, maglinis ka ng bahay." Sumunod namang nagsalita si tatay. "Huwag mong hahayaan pumunta sa kalsada o sa ilog. Baka malunod sila." Sumagot ako, Kuya Will, may halong lungkot sa boses. "Opo, tay." Tapos, nagtanong ako sa kanya, may lambing. "Tay, ilang araw kayo sa bundok?" Ngumiti siya ng bahagya bago sumagot. "Kapag natapos na naming itanim ang mga gulay." Hindi na ako sumagot. Napatango na lang ako. Pagsapit ng tanghali, nagluto ako ng pagkain para sa kapatid ko at sa mga pamangkin ko. Habang kumakain, nag-aaway na naman ang dalawa. Nagsisigawan, naguguluhan na ako kung sino ang uunahin kong sawayin. Ang ingay nila, Kuya Will. Hindi ko napigilan ang sarili ko. "Tumigil na nga kayo, ang iingay ninyo, pag uumpugin ko ulo nyo." Tumigil naman sila. Pagkatapos kumain, pinaliguan ko sila isa-isa at pinatulog. Doon ko napagtanto, Kuya Will, mula noon, ako na ang tumayong nanay at tatay ng kapatid ko, pati na rin ng mga pamangkin ko. Kinagabihan, mahimbing na sana ang tulog namin nang biglang may umiyak. Ang bunso kong kapatid, hinahanap si nanay. Lumapit siya sa akin at tinanong, "Kailan uuwi sila mama?" Agad akong sumagot, pilit pinatatatag ang boses ko. "Baka bukas andito na sila, kaya huwag ka nang umiyak. Yakap ka na lang kay kuya." Niyakap ko siya habang umiiyak siya sa dibdib ko. Pero sa loob-loob ko, Kuya Will, ang dami kong iniisip. Napabulong na lang ako sa sarili ko. Ganito pala ang mag-alaga ng mga bata. Kuya Will, nung gabing yon, umiiyak na lang ako mag-isa. 11 taong gulang pa lang ako, pero ramdam ko na agad ang bigat ng responsibilidad. Parang ako na ang tumatayong ina at ama sa mga pamangkin at mga kapatid ko. Lumipas ang ilang araw. Naayos ko na ang bahay. Nakapaglinis na rin ako. Kinabukasan, ganun na naman ang routine ko. Ako ang nag-aalaga sa mga pamangkin at kapatid ko. Pinapaliguan ko sila. Hinuhugasan pati ang puwet nila kapag may natae. Pagdating ng hapunan, pinatutulog ko ang bunso kong kapatid at pati na rin ang mga pamangkin ko. Sa sobrang pagod ko, nakatulog din ako. Hindi ko na namalayan ang oras. Pagkagising ko, nagulat na lang ako. Gising na pala ang mga pamangkin at kapatid ko. Hindi ko alam na pinakialaman pala nila ang feeds na pagkain ng baboy. Ikinalat nila sa labas at ipinakain pa sa mga manok. Pagmulat ko ng mata, ang kalat na sa labas ng bahay, ang mga feeds. Bandang 3:00 ng hapon, dumating na sina nanay at tatay galing bundok. Pagdating pa lang nila, agad nilang nakita ang kalat. Biglang nagsalita si tatay, pasigaw at punong-puno ng galit. "Arnel, bakit? Anong nangyari dito? Bakit nagkalat ang mga feeds?" Natahimik ako, Kuya Will. Hindi ako nakapagsalita. Natakot ako. Kinabahan ako. Ilang sandali lang, narinig ko na ang iyak ng mga pamangkin ko at ng bunso kong kapatid na babae. Pinapalo pala sila ni nanay habang sumisigaw, galit na galit. "Kayo ha, wag na wag kayong nangingialam ng kung ano-ano dito sa bahay. Wag niyong pinaglalalaruan ang pagkain ng baboy." Mas lalo akong kinabahan. Bigla akong tinawag ni nanay, galit ang boses. "Arnel, halika nga dito." Lumapit ako. Tinitigan niya ako tapos sinabi niya, "Bakit? Anong ginawa mo? Bakit hindi mo binantayan ng mga bata? Hindi ba't bilin na bilin ko sa'yo na bantayan mo sila?" Hindi pa man ako nakakasagot. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Sunod-sunod na hampas ng yantok ang naramdaman ko sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Masakit. Ramdam ko hanggang buto. Pati kamay ko pinalo niya. At pagkatapos ni nanay, si tatay naman ang lumapit.
hawak-hawak ang isang malapad na kawayan. "Kuya Will," bigla niya akong tinawag. Kinabahan ako, natakot ako. Kaya tumakbo ako palabas ng bahay. Diretso sa kalsada, umiiyak. Sinundan ako ni tatay. Habang hinahabol niya ako, pasigaw niyang sinabi, "Kapag hindi ka lumapit, mas marami pang palo ang aabutin mo." Wala akong nagawa kundi lumapit. Paglapit ko, sunod-sunod na hampas ng kawayan ang tumama sa hita ko, sa mga paa ko, at sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Bawat palo, ramdam ko hanggang loob. Matapos niya akong paluin, tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Umiiyak ako, nanginginig ang mga paa ko, at nagtago ako sa likod ng pinto. Kinabukasan, maga ang mga paa at kamay ko dahil sa mga palo ni nanay at tatay. May mga pasa rin ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. Dahil doon, hindi ako nakapasok sa eskwela. Napansin yun ni tatay at nagsalita siya. May halong galit sa boses. "Napapala mo yan. Masyado ka kasing pabaya. Hindi lang yan ang aabutin mo. Kapag hindi ka nagbago, wala kang kwentang pinagbibigyan ng responsibilidad." Tahimik lang ako habang nagsasalita siya. Pero sa isip ko, paulit-ulit ang tanong, sa ganitong edad ba, dapat ko nang saluhin ang lahat ng responsibilidad ng mga magulang para sa mga anak nila? Kinagabihan, habang nakahiga ako sa dati kong kwarto, sa kwarto ni kuya, umiiyak na lang ako. Mahigpit kong yakap ang isang malaking unan, parang doon na lang ako kumukuha ng lakas. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring iyon, Kuya Will, dumating ang ika-40 araw ng pagkamatay ni kuya. Kasabay noon, dumating din sina Tito Rolando at Tita Yolanda, kasama ang 2 nilang anak, isang babae at isang lalaki na mas matanda lang ng kaunti sa akin. Yung isa, nasa mga 20 anyos pa lang, si Ate Rona. May kasama rin silang isang lalaki na nalaman ko kalaunan na jowa pala ni Ate Rona. Doon ko nakilala si Lay, yung sinasabi kong mas matanda sa akin. Hindi iyon ang tunay niyang pangalan, pero iyon ang tawag ko sa kanya. Ipinakilala ako ni Tito sa kanila at sinabi niya, "Yan ang pinsan niyo, mabilis kumilos at masipag." Sumagot ako ng mahina, "Hello po." Tapos hi naman ako kay Lay. Mula noon, madalas na kaming magkasama ni Lay. Kung saan ako pumunta, nandoon din siya, laging nakasunod. Isang araw, ngumiti siya sa akin at nagtanong, "Pwede ba tayong pumasyal doon?" Medyo nahiya ako pero sumagot pa rin, "Oo, pwede. Pero huwag tayong magtatagal, baka hanapin ka ni Tito." Ngumiti siya lalo, halatang masaya. "Oo ba?" sagot niya. Lumipas ang ilang araw at naging close na kami ni Lay. Masaya kaming nagkukwentuhan, namasyal na lang, at kung saan-saan napapadpad. Kinabukasan, paalis na sila pauwi ng Nueva Ecija. Nalungkot ako, pero may kaunting ngiti, parang ayaw ko man pero tinatanggap ko na. Bigla akong tinanong ni Lay, nakangiti, "Gusto mo bang sumama sa amin?" Natahimik ako. Hindi ako agad nakasagot. Bahagya lang akong ngumiti. Maya-maya, nagsalita ulit siya at tinawag ang tatay niya. "Papa, gusto raw sumama ni Arnel sa atin," sabi niya. Sumagot si Tito at sinabi, "Tanungin mo muna ang tatay niya kung papayagan siya." Tinawag ni Tito si tatay. "Kuya Arnold, gusto raw sumama ni Arnel sa amin." Tumawa si tatay bago sumagot, "Sige, isama niyo kung gusto niya. Tutal bakasyon naman niya para makapasyal siya doon." Ilang sandali pa, nagpaalam na sina Tito at bumiyahe na kami. Ilang oras lang ang biyahe at nakarating na kami sa Nueva Ecija. Medyo nahilo pa ako dahil sa pagod at biyahe. Kinabukasan, sumama na ako sa pagpitas ng gulay na ibinibenta ni tita sa palengke. At mula noon, ganoon na ang naging routine ko araw-araw. Mamitas ng gulay, magdilig, at tumulong sa lahat ng makakaya ko.
Kuya Will, dumating ang buwan na nalalapit ng matapos ang bakasyon. Sa totoo lang, parang ayaw ko nang umuwi sa Aurora. Parang gusto ko nang magtagal doon. Isang araw, napansin ni Tito kung gaano ako kasipag sa mga gawaing bahay. Kinagabihan, tinawagan niya si tatay at kinausap. Narinig ko siyang nagsabi, "Kuya Arnold, dito ko na pag-aaralin ng anak mo. Kami na ang bahala sa mga pangangailangan niya." Pumayag naman si tatay. Kami na ang bahala sa kanya at pagpapaaralin namin hanggang kolehiyo. Dagdag pa ni tita. Noong una, masaya ako. Natuwa ako sa ideya na doon na ako mag-aaral. Pero makalipas ang ilang linggo at buwan, habang nasa grade 6 na ako, unti-unti akong nakaramdam ng lungkot. Namimiss ko sina tatay at nanay. Kinabukasan, maaga akong gumigising para pumitas ng gulay na itinitinda ni tita sa palengke. Dahil sa dami ng kailangang pitasin, madalas tanghali na ako nakakapasok sa eskwela. Halos araw-araw ganoon ang naging routine ko. Lagi na rin akong late sa klase at kakaunti lang ang baon ko pag pumapasok ako. Isang araw, nag-away sina tita at tito dahil sa akin. Napapansin na kasi ni tito na palagi akong late sa pagpasok sa eskwela. Doon nagsimula ang sigawan nilang dalawa. Kuya Will, ilang sandali pa tinawag ako ni tito. Galit ang boses niya, mataas ang tono. "Arnel, mag-ayos ka na. Tanghali ka na naman sa pagpasok." Dali-dali akong naggayak. Nagbihis ako para pumasok sa paaralan kahit walang baong pera. Magulo pa ang buhok ko at hindi ko na naayos ang sarili ko dahil sa pagmamadali. Paulit-ulit na ganoon ang nangyayari. Halos araw-araw, wala akong baon. Minsan 2, 3, 5 o 10 piso lang ang naibibigay sa akin ni tita dahil kakaunti na lang ang mga gulay na napipitas ko. Sa eskwela, naranasan ko rin ang pambubuli ng ilang kaklase kong lalaki. Wala akong naririnig kundi, "Bakla, hi papa." Iyon lang ang paulit-ulit na sinisigaw nila sa akin. Hindi ko sila pinapansin. Lumalayo ako at pumupunta sa isang lugar sa loob ng paaralan na bihirang puntahan ng mga estudyante. Doon, nagsimulang bumalik ang mga alaala. Mga alaalang hindi ko maintindihan. Naalala ko ang mga karanasan ko sa pinsan ko at sa nakatatanda kong kapatid na lalaki. Doon ako lalo pang naguluhan. Doon ako napaisip at doon ko tinanong ang sarili ko, iyon ba ang mga dahilan kung bakit tinatawag nila akong bakla? Bakit ba nangyari sa akin ang lahat ng ito? Tanong ko sa sarili ko, puno ng galit at pagkalito. Kuya Will, hindi ko talaga maintindihan ang lahat. Doon ako tuluyang nalito. Paulit-ulit akong nagtatanong sa sarili ko, ito ba ang bunga simula nang isilang ako? Ganito ba talaga ang mararanasan ko sa mundong ito? Hindi ko rin inisip na puro hirap at pang-aalila lang ang mararanasan ko sa Nueva Ecija. Akala ko, doon ko magagawa ang mga bagay na hindi ko naranasan sa amin. Akala ko, doon ako magkakaroon ng mas maayos na buhay. Pero kabaligtaran ang nangyari. Puro hirap lang ang dinanas ko. Malapit na sana ang graduation namin ng pinsan ko. Sina tito at tita naman ay lumuwas patungong Mindanao doon sa Davao para maghanap buhay. May pwesto rin pala sila roon, pinagbebentahan ng mga alahas. Doon ko unang natanong sa sarili ko, may kaya naman pala si tita. Bakit kailangan ko pang pumitas ng gulay at magtinda sa palengke? Noon, hindi ko iyon maintindihan. Lalo lang akong naguguluhan. Napapansin ko kay tita na parang may kakaiba, parang may kulang, parang may something na hindi ko maipaliwanag. Ilang araw na lang sana, magtatapos na ako ng elementarya. Graduation na namin ng pinsan ko, pero hindi iyon natuloy. Noong 2020, kumalat din ang COVID-19 dahil sa lockdown,
Hindi na nakauwi sina tita at tito sa Nueva Ecija. Na-stranded sila doon sa Davao. At doon nagsimula ang mga karanasan ko sa pinsan kong si Lay. Ang mga pang-aalila niya sa akin, ang pagpapahirap, at ang iba pang mga bagay na hanggang na ngayon, nahihirapan pa rin akong ikwento. Kuya Will, dumating ang araw na kaming dalawa na lang ang naiwan sa bahay. Si Ate Rona, doon na natutulog sa bahay ng jowa niya at bihira na ring umuwi. Kinagabihan, pupunta sana ako sa CR para maligo. Madilim noon, patay ang ilaw. Pagpasok ko pa lang at aabutin ko na sana ang switch, biglang sumara ang pinto ng CR at bumukas ang ilaw. Nagulat ako. Nandoon ang pinsan ko, si Lay. Bigla akong natahimik. Wala akong masabi. Parang natuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Ilang minuto kaming nagkatitigan, parehong gulat. Walang nangyari, kung hindi kaba at katahimikan. Maya-maya, umalis din siya. Ilang sandali pa, tinapos ko na ang pag-shower. Habang nasa loob pa ako ng CR, bigla niya akong tinawag. "Arnel, gabi na. Ang tagal mo dyan. Anong oras na? Bilisan mo at matutulog na tayo." Sumagot ako, mahina, pero magalang. Medyo pasigaw para marinig niya. "Oh, saglit na lang. Malapit na akong matapos." Habang nasa loob ako ng CR, hindi ko maiwasang mag-isip. Bakit siya pumasok doon kanina? Pagkatapos kong magbihis at magpunas ng katawan, pumasok na ako sa kwarto. Doon ko siya nadatnan, nakahiga sa hinihigaan ko. Napahinto ako sa gulat. "Hala, bakit dyan ka matutulog?" Tanong ko, may kaba at pagtataka. Sumagot siya ng parang walang alinlangan. "Ayaw ko doon. Natatakot ako, wala akong kasama. Baka may multo." Napagsalita ako pabiro, may kasamang pilit na tawa. "Takot ka pala sa multo." Ngumiti siya at napatawa rin. Ilang sandali pa, humiga na rin ako sa kama. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko, handa nang matulog, nang bigla siyang nagsalita si Lay. "Kuya Will." Bigla niyang tinawag ang pangalan ko. "Arnel." Halos pabulong lang. Sumagot ako, pabulong din. "Oh, bakit?" Walang pasabi, bigla siyang nagtanong ng diretso. "Tuli ka na ba?" Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko inasahan. Sumagot ako na may kaunting hiya, sabay pilit na tawa. "Hindi pa, bakit mo naman natanong yan?" Muling nagsalita si Lay, parang walang alinlangan. "Gusto mo bang makita kung ano ang itsura ng tuli?" Natahimik ako. Hindi na ako nakasagot. Inulit pa niya ang tanong, pero wala pa rin akong nasabi. At doon, Kuya Will, biglang bumalik ang mga alaala ko. Ang mga karanasan ko kay Kuya Leo at kay Kuya Ferdy, ang nakatatanda kong kapatid. Bumalik ang mga alaalang matagal ko nang pilit kinakalimutan. Mga alaala na ibinaon ko sa paglipas ng mga taon. Mga alaala na akala ko ay tuluyan ko nang naiwan. Pero noong gabing iyon, muling bumalik ang lahat. Nakaramdam ako ng lungkot, kaba at takot. Lalo akong naguluhan sa mga nangyayari. Bumalik ang mga tanong sa isip ko. Mga tanong na wala pa ring kasagutan. Ilang sandali lang, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Maya-maya, nagising ako dahil may naramdaman akong malambot at mainit na hininga sa may leeg ko. "Kuya Will," nagulat ako. Hinahalikan na pala ako ng pinsan ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Parang nanlalamig ang buong katawan ko sa takot at pagkalito. Noong gabing iyon, wala akong nagawa kundi sumunod sa gusto niya. Hindi ko alam kung tama bang pinagbigyan ko siya. Pareho kaming lalaki at magpinsan pa. Habang ginagawa niya iyon, bigla siyang nagsalita, pabulong, pero may pananakot sa boses. "Huwag mo itong sasabihin kila Papa, ha? Kapag ginawa mo yan, mananagot ka sa akin. Makakatikim ka ng suntok." Nanahimik ako, takot, nalito. Hindi ko alam kung paano tatanggi
o kung paano lalayo. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang kahol ng aso at ang tunog ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Paglabas ko ng bahay, nandoon siya, nakaupo sa kubo, malapit sa kusina. Seryoso ang mukha niya, hawak ang cellphone. Napatingin siya sa akin pero umiwas ako at dumiretso sa poso para maghilamos. Maya-maya, kinausap niya ulit ako, parang walang nangyari. "Arnel, diligan mo mamaya yung mga gulay sa likod. Tapos mamayang tanghali, pumunta ka sa tindahan, kumuha ka ng ulam natin." Tumango lang ako habang nakatingin siya sa akin. Mula noon, Kuya Will, halos araw-araw ganun na ang takbo ng buhay ko. Magdilig ng mga halaman, maglinis ng bahay, pumunta sa tindahan para kumuha ng ulam. Paulit-ulit, tahimik, mabigat. Isang araw, umalis si Lay kasama ang mga barkada niya. Naiwan akong mag-isa sa bahay at doon ko unang naramdaman ang kakaibang katahimikan, yung katahimikang hindi ko maipaliwanag. Kuya Will, dahil mag-isa lang ako sa bahay noon, pumasok ako sa kwarto niya. Sinalubong ako ng kalat, mga notebook, damit, at iba pa niyang gamit. Napatingin ako sa drawer niya. Binuksan ko iyon at nakita ko ang ilang kagamitan. Mga laptop, tablet, at mga lumang cellphone. Bigla akong lumabas nang makarinig ako ng ingay sa labas. Dumating na pala ang mga barkada niya, kasama siya. Tawanan at kasiyahan ang maririnig. Doon ako napaisip, ano kaya ang pakiramdam ng may barkada? Kasi, Kuya Will, kahit kailan, wala talaga akong naging kaibigan. Simula pa noong elementary, kinagabihan, naulit na naman ang mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Paulit-ulit itong nangyari sa akin. Halos gabi-gabi at minsan pati sa araw. Unti-unti, parang nasanay na lang ako. Pero sa bawat pagkakataon, bumabalik sa isip ko ang lahat ng pinagdaanan ko noon. Kinabukasan, sunod-sunod na naman ang utos niya. Utos doon, utos dito. Hindi ko na alam kung alin ang uunahin. Wala akong nagawa kundi sumunod. Lumipas ang ilang araw at doon na ako nagsimulang mainis. Siya, nakaupo lang. Hawak ang cellphone. Ako naman, kumikilos, gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Tahimik lang ako, pero mabigat na ang pakiramdam ko. Kuya Will, araw-araw ganito na lang ang ginagawa niya, paulit-ulit, walang palya. Doon ako unti-unting nainis hanggang sa maramdaman ko na rin ang galit. Isang araw sa lahat ng inuutos niya, naging matigas na ako. Hindi na ako agad sumusunod hanggang sa dumating sa punto na nag-away na talaga kami. Walang pagkakaintindihan. Ang hindi ko alam, palagi na pala niya akong sinusumbong sa papa niya at pati kay Ate Rona. Wala akong kaalam-alam na ganito na pala ang nangyayari sa likod ko. Kinabukasan, dumating si Ate Rona kasama ang jowa niya at may isa pa silang kasamang babae. Crush pala ni Lay. Ilang sandali lang, biglang nagsalita si Lay. Umiiyak at pasigaw akong tinuro. "Wala ka nang sinusunod. Hayop ka. Ang tamad-tamad mo, utusan. Humanda ka, mamaya kay Ate Rona." Makalipas ang ilang oras, dumating na sila, Ate Rona. Napansin agad ni ate na umiiyak si Lay. "Oh, bakit ka umiiyak?" Tanong niya. May halong awa sa kapatid. Biglang nagsalita si Lay. Umiiyak pa rin. "Paano ba yan? Si Arnel walang sinusunod sa mga utos ko." Tumingin siya sa akin ng masama. Yung tingin na parang gusto akong suntukin o patayin. Yumuko na lang ako at sa lupa ko itinuon ang tingin. Doon nagsalita si Ate Rona. Kunot noo, diretso ang tingin sa akin. "Dapat, Arnel, sumusunod ka sa mga inuutos sa'yo dito. Kasi dito ka kumakain. Ano? Gusto mo pa bang lamunin ka na lang dito?" Natahimik ako, Kuya Will. Hindi ako nakapagsalita dahil inunahan ako ng takot at kaba. Baka hindi niya pakinggan ang sasabihin ko. Sa mga oras na yon, pinipigilan ko ang galit ko at pinili kong maging mahinahon.
Ilang sandali pa, lumapit doon ang babaeng crush ni Lay. Biglang tumayo si Lay mula sa kinauupuan niya, lumapit sa akin, at isang malakas na suntok ang tumama sa pisngi ko. Ramdam ko ang bigat ng kamay niya, punong-puno ng galit. Habang tumatama ang kamao niya sa mukha ko, narinig ko siyang sumigaw, "Hayop ka, mamatay ka na, gago ka." Wala akong nagawa kundi manahimik. Hindi na ako lumaban. Mas pinili ko na lang lumayo para wala ng gulo kahit masakit sa pisngi at higit sa lahat sa loob ko. Kuya Will, lumipas ang ilang araw matapos ang mga pangyayaring iyon. Pero imbes na humupa, lalo lang tumindi ang galit niya sa akin. Araw-araw galit siya kung mag-utos. Halos pasigaw. Laging may kasamang inis. Minsan, hindi ko na rin napipigilan ang sarili ko at nasisigawan ko siya dahil sa galit na unti-unti na niyang itinanim sa puso ko. At kinagabihan, habang natutulog ako, ginawa na naman ng pinsan ko ang ginawa niya sa akin noon. Wala akong nagawa kundi pagbigyan siya. Dumampi ang mainit niyang labi sa leeg ko at ilang sandali pa, may ginawa siyang hindi niya dati ginagawa sa akin. Bigla akong napasigaw sa sobrang sakit. Iyon ang unang beses na naranasan ko ang ganon, Kuya Will. Isang karanasang hindi ko alam kung paano uunawain o tatanggapin. Pero pagsapit ng umaga, balik na naman siya sa dati. Galit, kunot noo, at kung makatingin sa akin ay parang may hinanakit. Doon pumasok ang tanong sa isip ko. Bakit tuwing gabi, may init at tila may paglalapit sa pagitan namin? Pero tuwing umaga, puro galit at hindi pagkakaunawaan. Ginagawa lang ba niya ito bilang libangan? Pampalipas oras lang ba ako para sa ikasasaya niya? O may ibig bang sabihin ang lahat ng ito? Kahit ako mismo, hindi ko na maintindihan. Kuya Will, natapos ang taon 2021 at makalipas ang ilang buwan, nakauwi na rin sina tita at tito sa Nueva Ecija mula sa pagkaka-lockdown nila sa Davao dahil sa pandemya. Ilang buwan ding lumipas bago tuluyang bumalik ang lahat sa bahay. Ako noon ay grade 8, pati na rin ang pinsan ko. Modular pa lang ang klase namin. Sa bahay kami nag-aaral dahil hindi pa rin tapos ang panahon ng COVID-19. May mga kasama na ulit kami sa bahay, pero wala pa ring nagbago sa sitwasyon ko. Gaya ng dati, ako pa rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Namimitas ng gulay, nagdidilig ng mga pananim, at kung ano-ano pa. Pagsapit ng gabi, may mga init na naman na nangyayari sa amin ng pinsan ko. Init na hindi ko makalimutan dahil paulit-ulit ko itong nararanasan. Pero tuwing umaga, kabaligtaran. May mga pusong puno ng galit, walang pagkakaintindihan, at walang pagkakaunawaan. Isang araw, Kuya Will, sabay-sabay silang nag-utos sa akin. Si tita may ipinapagawa, si tito may inuutos din, pati ang pinsan kong si Lay. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Nagalit si tito dahil hindi ko agad nasunod ang utos niya. Doon na nagsimula ang pagtatalo nila ni tita. Naririnig ko ang sigawan nila habang tahimik lang akong gumagawa ng mga gawaing bahay. May inuutos pa nga ako sa kanya, uutusan mo rin. Pati itong si Lay marunong ding mag-utos, sigaw ni tito. Habang naririnig ko iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Bakit ako na lang palagi ang pinagmumulan ng gulo at away nila tita at tito? Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga negatibong tanong. Siguro malas ang dala ko sa mga taong nakakasama ko. At doon din ako nagsimulang magalit sa sarili ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, sana noon pa lang namatay na ako. Sana hindi na lang ako isinilang sa mundong ito. Kuya Will, iyan ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang ngayon. Kuya Will, isang araw,
Nag-away na naman kami ng pinsan ko. Tungkol na naman sa mga gawaing bahay. Nagkasigawan kaming dalawa. Wala ka na namang sinusunod, Arnel. Ang dami ko nang inuutos sa'yo, hindi ka na naman sumunod. Sigaw niya, galit na galit. Sumagot ako, nanginginig na sa inis. May inuutos din sa akin si Tito at si Tita, tapos uutusan mo rin ako. Biglang nagsalita si Tito, halos pasigaw habang inaayos ang kubo. Nag-aaway na naman kayo dyan. Pag-uumpugin ko kayong dalawa. Pero kahit ganon, hindi pa rin tumigil si Lay sa pagsigaw sa akin. Ilang sandali pa, lumapit si Tito sa amin. Sa sobrang galit niya, inabot niya sa akin ng isang itak at sa pinsan ko naman ay isang maliit na kutsilyo. Galit na galit siyang nagsalita. Hindi ba kayo titigil? Ayan, sige, magpatayan na lang kayong dalawa para wala ng problema. Magtagaan na kayo. Natahimik na lang kami ng pinsan ko. Nakatingin siya sa akin ng masama. Yung tingin na parang gusto niya akong suntukin anumang oras. Wala akong nagawa, kundi tumahimik at lunukin ng takot. Kalahati ng taong 2020, Kuya Will. Nagpatuli ako sa isang midwife malapit sa amin sa barangay bago tumama ang bagyong Ulysses. Kahit bagong tuli pa lang ako noon, tuloy pa rin ako sa paggawa ng mga gawaing bahay. Walang pahinga, walang konsiderasyon. Lumipas ang ilang araw. Pagkatapos, tumama ang bagyo at makalipas ang isang linggo, gumaling na rin ako mula sa pagtutuli. Doon naman nagsimulang biruin ako ni Tito, mga biro na may halong katotohanan. At kahit biro ang tawag nila roon, ramdam ko kung gaano kabigat at kasakit ang mga salitang iyon para sa akin. Kuya Will, lumipas ang isang taon nang tumawag si nanay kay tita para magplano ng kasal ng ate ko, si Ate Rochelle, ang ikapito kong kapatid. Maaga siyang nag-asawa at huminto sa pag-aaral. Makalipas ang 4 na buwan, tumawag ulit si nanay. Nakaset na ang kasal ni ate, Abril 22, 2022. Nagsimula na kaming maghanda nila Tito, mga susuoting damit, mga dadalhing gamit. Palapit na ng palapit ang araw ng kasal ni ate. Abril 27, bandang tanghali, mag-aalas 2, bumiyahin na kami papuntang Aurora, sa Dilasag. Doon gaganapin ang kasal ni ate at doon din nakatira ang mapapangasawa niya. Ilang oras ang lumipas bago kami makarating sa Aurora. Dumaan muna kami sa Ampere, kung saan naroon ang bahay namin at kung saan din ako ipinanganak. Nang maramdaman kong medyo malapit na kami sa bahay, Kuya Will, biglang pumasok sa puso ko ang tuwa at saya. Sa wakas, makikita ko na ulit si nanay at tatay, pati na rin ang mga kapatid at pamangkin ko. Pero pagdating namin sa bahay, sinalubong ako ng isang balitang hindi ko inaasahan. Nakakulong si tatay dahil sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Hindi ko rin nakita ang iba kong kapatid dahil nauna na pala silang pumunta sa Dilasag para tumulong sa paghahanda, lalo na sa pagkakatay ng baboy ng bayaw ko, ang napangasawa ni ate. Ang mga nadatnan ko lang sa bahay ay si nanay, ang bunso kong kapatid na babae, ang mga pamangkin ko, at ang hipag ko, ang asawa ng ika-4 kong kuya. Ilang sandali pa, nagpatuloy na ulit kami sa biyahe. Kasama na namin ang mga pamangkin, ang hipag ko, si nanay, at ang bunso kong kapatid. Habang nasa sasakyan kami, masaya ang kwentuhan. May halakhakan, may mga kwento. Kahit sa likod ng lahat ng iyon, dala-dala ko pa rin sa loob ang bigat ng mga balitang kakarinig ko lang. Kuya Will, habang nasa biyahe kami, may ilan sa amin na halos magsuka na dahil hindi pa sanay sa mahabang biyahe. Bandang 6:30 ng hapon nang makarating kami sa Dilasag. Pagbaba ko ng sasakyan, nadatnan ko si ate, nakaabang, may ngiti sa labi. "Kumusta ka na?"
Ang tagal mo nang hindi nakadalaw dito ah, sabi niya. Gusto ko sanang magsalita noon, Kuya Will. Gusto kong ikwento lahat, ang mga naranasan ko, ang pang-aalila ng pinsan ko, ang mga sakit na pilit kong kinikimkim. Pero hindi ko nagawa. Inunahan ako ng takot. Kaya ang naisagot ko na lang, oo, medyo napapagod na nga. Sagot kong may halong lungkot. Habang naglalakad kami ni ate, nakita ko rin ang mga kapatid ko. Masayang nagiinuman, nagkakantahan, parang walang iniintinding problema. Biglang nagsalita ang ika-4 kong kuya, sabay tawa. Ang tangkad na ni Baklito ah. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang tawag nila sa akin. Siguro dahil mahinhin ako kumilos, malumanay magsalita, at hindi kasing tapang ng iba. Pinili ko na lang manahimik. Ilang sandali pa, habang papasok ako sa loob, may nagsalita mula sa gilid ng terasa. Oh, ano pinsan? Kumusta? Paglingon ko, si Kuya Leo pala. Ngumiti siya sa akin. At sa ngiting iyon, Kuya Will, biglang bumalik sa alaala ko ang mga nangyari sa amin noon. Mga alaala na pilit kong tinatago. Pero kahit ganon, ngumiti rin ako pabalik at sumagot na parang walang anuman. Kahit sa loob ko ay muling may gumalaw na hindi ko kayang ipaliwanag. Okay lang naman po kuya. Kayo po. Tanong ko sa kanya, pilit na may ngiti. Okay lang din naman. Kumusta ang pag-aaral mo? Dagdag pa niya. Magalang akong sumagot. Okay lang po. Malapit na po akong mag-grade 9. Ngumiti siya at muling nagsalita. Ang tangkad mo na ah. Parang kailan lang bata ka pa. Maliit naglalaro pa sa kalsada. Ngumiti na lang ako sa kanya at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng bahay. Bitbit ang mga bag na may damit. Sige po kuya, ipapasok ko lang po itong mga gamit, sabi ko. Tumango lang siya, may kasamang ngiti. Habang papunta ako sa loob, Kuya Will, naguguluhan ang isip ko. Iniisip ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga ipinagawa niya noon sa akin. Gusto ko siyang tanungin, gusto kong malinawan, pero inunahan ako ng kaba, takot at hiya. Kinabukasan, kasal na ni ate. Ako ang isa sa mga abay. Masaya siya. Kitang-kita sa mga mata niya ang saya dahil ikakasal na siya. Masaya rin naman ako para sa kanya pero may halong lungkot. Pagkatapos ng hapunan, umuwi rin agad kami pabalik ng Nueva Ecija. Matapos ang halos 5 oras na biyahe, nakarating kami sa bahay nila tito. Kinabukasan, balik na naman ako sa dati kong gawain, umaani ng gulay at nagdidilig ng mga pananim. May mga pag-aaway pa rin kami ng pinsan ko at tuwing gabi, may mga init na halik at pagnanasa na muling nangyayari. Mga bagay na patuloy kong kinikimkim sa katahimikan. Lumipas ang mga araw mula Lunes hanggang Biyernes, puro trabaho at pagod. At pagsapit ng Sabado, Kuya Will, nagsisimba naman kami sa Seventh-day Adventist. Parang walang nangyari, parang walang lihim na pasan ng dibdib ko. Kuya Will, kinabukasan ng Linggo, naglalaba ako ng mga damit ni tita. Pagsapit ng Lunes, sina tita at Lay naman ang nagtitinda sa palengke. Kami ni tito ang naiiwan sa bahay araw-araw. Tuwing gabi, nag-iinom siya mag-isa sa kusina at ako ang madalas niyang kausap. Minsan, binibiro ako ni tito, niyayakap at nilalambing. Pero Kuya Will, ang lambing na iyon, hindi ko maipaliwanag. Hindi siya tulad ng lambing ng isang ama o ng isang tiyuhin. Ewan ko kung bakit iba ang dating ng yakap niya sa akin. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng isang mahigpit na yakap. Mas mahigpit pa kaysa sa yakap ni Kuya Ferdy noon. Wala namang halik o kung ano pa. Isang mahigpit at mainit na yakap lang. Pero kahit ganon, magulo ang naramdaman ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noong mga panahong iyon, Kuya Will. Bigla na lang akong napaiyak. Halo-halo ang laman ng dibdib ko.
lungkot, konting saya, at galit na matagal nang itinanim ng pinsan ko sa puso ko. Gusto kong magsalita, gusto kong magsumbong kay Tito tungkol sa mga ginagawa ng pinsan ko sa akin. Pero inunahan ako ng takot. Napansin ni Tito na umiiyak ako. Tinanong niya ako, may halong awa, pero pabulong. Bakit ka umiiyak? Nilalambing ka na nga lang ni Tito mo eh. Ngumiti ako kahit masakit, saka sumagot. Hindi po Tito, napuwing lang po ako sa alikabok. Kinabukasan, Kuya Will, parang walang nangyari. Bumalik ang lahat sa dati, normal, tahimik, at puno ng mga salitang hindi ko kailanman nasabi. Ilang minuto pa ang nakalipas, pumasok na kami sa loob ng kwarto ko. Bit-bit ni Tito ang bote ng efficacent oil. Sandali lang, nag-utos na siya na hilutin ang kanyang likod. Nagsalita siya, garalgal ang boses. Dito ka sa taas magsimula, tapos pababa hanggang sa bewang ko, ha? Nag-umpisa na ako. Medyo nahihiya at nahihirapan pa rin sa pagdiin. Napansin yata ni Tito ang aking kalutangan. Sumakay ka na sa likod ko para hindi ka na mahirapan, sabi ni Tito. Agad kong sinunod kahit may kaunting hiya at pag-aalinlangan na nadarama habang ako'y nakaupo sa kanya. Habang patuloy sa paghilot, kinakausap niya ako. Arnel, gusto mo na ba umuwi sa inyo? Tanong niya. Tahimik lang ako. Walang imik. Habang nag-uusap kami at hinihilutan ko siya, naramdaman kong ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa aking paa, pataas sa aking shorts. Ngunit patuloy siya sa pagsasalita, parang walang anumang hindi pangkaraniwan. Malaki na ba ito? Natutulog pa. Mamaya, pagtapos natin, gigisingin natin to. Palalabasin natin yung naipon niyan. Siguro, marami na yan. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero bigla nanlaki ang mga mata ko. Naramdaman ko ang matinding pagkailang at hiya nang maramdaman ang init ng kanyang palad sa paghawak sa aking junjun. Hayun, hinayaan ko na lang si Tito sa mga ginagawa niya sa akin. Wala akong magawa. Pero doon, sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na hindi ko pa nakikilala dati. Iyon ang unang beses na may humawak ng ganon sa akin, sa junjun ko. Sila'y kasi, kahit noon, hindi niya yon ginawa. Habang nangyayari ang lahat, biglang bumuhos sa isip ko ang mga nakaraang karanasan ko sa tatlong tao, kay Kuya Leo, kay Kuya Ferdy, at kay Lay na anak mismo ni Tito. Parang naghalo-halo ang alaala ng tatlo sa pakiramdam ng kamay niyang nakapatong sa akin. Pagkatapos ng ilang oras, tumigil na siya sa pagpapahilot ko sa kanyang likod. Tama na. Gisingin na natin yan at palabasin natin ang naipon mo, ani Tito. Nabigla ako sa sinabi niya. Pabiro ang dating, pero ramdam kong may halong katotohanan. Habang nakaupo siya sa katre, tumingin siya sa akin. Ano? Palabasin na ba natin yan? Para makita ko kung malaki ka na. Pang-asar niya. Nakatihaya lang ako, walang imik, at umilingan ng dahan-dahan. Lumapit siya. Unti-unti niyang inalis ang suot ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng palad niya habang siya na ang gumagalaw. Ilang saglit pa, napapikit na lang ako ng bigla. Nanghina ang buong katawan ko. At may kakaibang naramdaman. Parang may biglang sumabog sa loob ko at lumabas ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Doon ko naalala. Ganito rin ang nangyari kay Kuya Leo at kay Lay. Yung kay Kuya Ferdy lang ang hindi ko nakita sapagkat madilim nang mangyari iyon sa amin. Ilang saglit lang, natapos na ang lahat. Hingal na hingal ako, pawis na pawis, at parang nanghina ang buong katawan. Habang pinupunas ni Tito ang pawis ko, pati na rin ang namuong ano na malapit sa pusod ko. Nagsalita siya, medyo hinihingal pa rin. Tapos na, napalabas ko na, ang dami.
Ang laki pala niyan eh, sabi niya. Sige na, matutulog na ako. Umalis na siya at iniwan akong nakahiga mag-isa sa tulugan ko. Bigla akong napaisip, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun din ang pinagawa sa akin ni Kuya Leo, tapos ni na Kuya Ferdy at Lay. At ngayon, ito si Tito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan ng ganoon. Pero may sumagi sa isip ko. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag ginagawa ito. Sarap ng gabi, ng isang sandali na puno ng init at lambing. Doon ko rin lubos na naramdaman na pag-iba pala talaga ang humahawak sa akin. May kakaibang pakiramdam na dumarating. At simula noon, Kuya Will, palagi na akong nagsasarili sa bahay nila Tito tuwing gabi. Lalo na kapag mag-isa lang ako roon. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi ko na nakayanan ang mga pang-aalipin ng pinsan ko. Dahil doon, nagpasya na akong umuwi ng Aurora. Nang kinagabihan, naghuhugas ako ng kamay sa lababo nang lumapit si Tito. Malamig ang gabi, pero malambing ang boses niya nang magsalita. Arnel, mamimiss na kita, pamangkin ko. Wala na akong bibiruin palagi. Kuya Will, nagulat ako sa sinabi ni Tito. Alam na pala niya ang desisyon kong umalis sa kanila. Bigla siyang nagsalita, pabiro, pero may kung anong bigat sa tono. Mamimiss ko to, ang laki-laki pa naman, sabi niya. Sa totoo lang, wala na akong naramdamang hiya o ilang noon. Sanay na ako sa mga biro niya. Pero sa sandaling iyon, may kakaiba akong naramdaman. Isang pakiramdam na tumutokso sa akin na hindi ko maipaliwanag. Parang may humihila sa loob ko. Parang gusto ko ring hawakan si Tito. Nagdalawang isip ako. Kinabahan. Alam kong mali. Alam kong delikado. Paalis na sana siya noon. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko siya. Wala siyang naging reaksyon. Hindi siya nagalit. Hindi siya umiwas. Hindi rin siya nailang. Ang nakita ko lang sa mukha niya ay lungkot at parang may luha sa mga mata niya. Pagkatapos, nagsalita siya. Mabigat ang boses, puno ng panghihinayang. Last na to ha, uuwi ka na eh. Iiwan mo na ang tito mong nagmamahal sa'yo. Doon na ako napaluha, Kuya Will. Biglang bumigat ang dibdib ko. Doon ko lang na-realize na hindi ko namamalayan. Unti-unti na pala akong napamahal kay Tito. At sa paraan ng mga salita niya, ramdam kong itinuring niya akong parang anak. Higit pa kaysa kay Lay. Wala na akong nasabi. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Parang ayokong pakawalan ang sandaling iyon. Kuya Will, isang araw dumating ang jowa ni Ate Rona. May sira ang motor niya, kaya ginamit niya ang mga gamit ni Tito. Mga screwdriver, liabe, at kung ano-ano pang pang-ayos ng sasakyan. Lahat ng tools ni Tito ay nagamit para maayos ang motor. Kinabukasan, naiwan kaming dalawa ni Lay sa bahay. Wala si Tita, pati na rin si Ate Rona. Ilang sandali lang, napansin naming galit na galit si Tito. Hinahanap niya ang mga gamit niyang pangsasakyan. Bigla niya kaming tinanong, Lay, Arnel, nasaan ang mga gamit ko? Bakit wala dito ang mga liyabi? Unang sumagot si Lay. Hindi ko alam, wala naman akong ginamit. Hindi na ako nagsalita agad. Pinuntahan ko na lang ang lugar kung saan nakapark ang motor ng jowa ni Ate Rona. Doon ko nakita ang mga gamit ni Tito na iwan lang sa may daan. Agad kong kinuha at bumalik sa bahay para ibigay sa kanya. Pero bago ko pa maabot, tinanong niya ako ng diretso, Ikaw Arnel, wala kang kinuha? Sumagot ako ng maayos at may galang. Ito po ba Tito, ang hinahanap ninyo? Nakita ko po doon sa may daan, malapit sa pinagpaparkingan ng sasakyan. Kinuha niya ang mga gamit, hindi na nagsalita, at basta na lang umalis. Maya-maya, may inutos si Tito kay Lay. Pero ako ang inutusan ni Lay.
Doon na naman nagsimula ang gulo namin. Tahimik lang pero puno ng tensyon. Walang sigawan pero ramdam ang galit. Bigla na lang inihagis ni Tito ang isang bag na walang laman papunta kina Lay. Pagkatapos, may isang bunga ng kundol ang tumama sa likod ko. Hindi ko alam kung ilang kilo ang bigat nun, basta ramdam ko ang matinding sakit. Ilang sandali pa, napaupo ako sa upuan sa kubo. Doon, unti-unti akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, Kuya Will, nakita ko si Tito na kumakain. Tinawag niya ako malambing ang boses. Halika, kain ka. Tumingin ako sa mga mata niya. May nakita akong pagsisisi. Parang gusto niyang mag-sorry sa nangyari. Pero hindi niya magawang sabihin. Dahil sa sinabi niya, natahimik na lang ako. Tumango ako ng marahan at sumunod, kahit mabigat pa rin ang loob ko. Kuya Will, simula nang mangyari yon, ako na ang laging napagbibintangan tuwing may nasisira, nagagamit, o nawawala sa bahay. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, bakit ba palagi na lang ako ang may kasalanan? Wala na akong ibang ginawa kundi sisihin ang sarili ko, hanggang sa ako na mismo ang mawalan ng boses para ipagtanggol ang sarili ko. Lumipas ang ilang linggo. Isang araw, galit na naman si Tito. Nilapitan niya ako at bigla niyang tinanong, bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At bakit kung ano-ano ang sinusumbong mo? Hindi ako nakasagot. Lumapit lang ako, tahimik at walang imik. Sa mga oras na yon, paalis na sila papuntang palengke para magtinda. Kaya natapos ang usapan ng walang linaw at walang sagot. Kinagabihan, bumalik na sila mula sa palengke. Tahimik si Tito. Hindi siya nagsalita sa akin. Ang tanging kinakausap lang niya ay ang anak niya at si Tita. Ako naman ay nakaupo lang sa isang tabi. Tahimik, parang wala lang sa loob ng bahay. Si Tita lang ang pumapansin sa akin, siya lang ang nakikipag-usap. Maya-maya, bumigat ang katahimikan, walang nagsasalita. Hanggang sa si Tito ang bumasag sa katahimikan. Mataas ang boses niya, halos pasigaw, at malinaw kong narinig ang pangalan ko. Bakit, Arnel? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At bakit kung ano-ano ang sinusumbong mo sa mga kapatid mo? Napatigil ako. Doon ko naramdaman na hindi na lang galit ang kinakaharap ko, kundi isang paratang na hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko. Kuya Will, tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Tito. Parang wala na siyang balak huminto. Wala naman akong kasalanan sa iyo ah. Masama ba na utusan ka dito sa bahay? Masama ba na lagi kang may ginagawa? Aba, nararapat lang na utusan ka dahil nakikitira ka lang dito. Ano ba ang gusto mo? Palamunin ka lang, walang ginagawa. Yun ba ang gusto mo? Napapaiyak na ako noon, Kuya Will, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ayokong makita nila na nasasaktan ako. Kaya ang ginawa ko na lang, tahimik akong kumalma. Wala akong sinagot. Habang ako'y nananahimik, lalo pa siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Kung yan ang gusto mo, sige, umuwi ka sa inyo. Umuwi ka sa mga kapatid mo na mayayabang. Tingnan natin kung ano ang magiging buhay mo doon. Baka kagaya mo rin sila, umaakyat ng buko. Kapag pumunta dito ang mga kapatid mo, tatadyakan ko kayo sa harapan nilang lahat. Parang binibiyak ang dibdib ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Mula ngayon, kalimutan mo na akong uncle mo at kakalimutan ko na rin na pamangkin kita. Kung yan ang gusto mo, sige, umuwi ka sa inyo. Tingnan natin kung may mararating ka, kung makakatapos ka ng pag-aaral. Iyon ang mga salitang pinakamalalim na tumama sa akin, Kuya Will. Mga salitang hindi ko na makakalimutan. Mula noon, doon na ako unti-unting nataniman ng galit. Doon ako nagbago at doon din ako tuluyang nanlamig.
Kuya Will, lumipas pa ang ilang linggo bago ako tuluyang masundo. Isang araw, dumating ang kuya ko, yung ika-4, kasama si mama. Dumiretso sila sa bahay nila tito para sunduin ako. Nang makita iyon ni tito, ramdam ko agad ang pagbabago. Hindi na niya ako pinansin. Kita ko ang galit sa kilos niya pero mas ramdam ko ang paglayo niya. Parang sinasadya niyang umiwas para hindi niya ako masaktan. Bago pa kami umalis, nakipag-usap si nanay kay tita. Nagpaalam siya kung maaari na raw ba akong umuwi sa amin. Maya-maya, tinawag ni tita ang pangalan ko at tinanong ako, "Arnel, gusto mo na bang umuwi sa inyo?" Hindi na ako nakapagsalita. Tumango na lang ako. Nagpaalam ako kay tita, maayos at may respeto. Si tito naman, nakatingin lang sa akin. Galit ang nasa mukha niya pero ramdam ko ang lungkot na tinatago sa puso niya. Wala na kaming nasabi sa isa't isa. Ilang oras ang lumipas, nakarating na kami sa Aurora. Gabi na nang dumating kami sa bahay. Pagpasok ko, ang bumungad sa akin ay ang ingay ng mga pamangkin at hipag ko. "Hello tito, kumusta na?" "Hello Arnel." Habang naririnig ko ang mga pagbati nila, ngumiti lang ako, isang pilit ng ngiti para itago ang bigat at lungkot na dala ko. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad na nag-usap sina nanay at ang mga kapatid ko tungkol sa mga nangyari. Maya-maya, biglang nagsalita ang ika-6 kong kapatid, si Kuya Ferdy. "Bakit? Ano ba ang mga pinapagawa sa'yo doon?" Tanong niya. May halong galit sa boses. Sumagot ako ng mahinahon. Bahagyang nakangiti kahit may lungkot. "Sunod-sunod kasi ang utos doon, kuya. Mag-uutos si tito, mag-uutos si tita, tapos mag-uutos din ang mga anak ni tito." Ikinuwento ko pa ang iba pang nangyari. Ang mga hirap, ang pagod, ang pakiramdam na parang alipin. Pero may mga bagay akong piniling itago. Hindi ko sinabi ang ginawa ni Lay at ni tito sa akin na may halong pagnanasa. Ang sinabi ko lang ay ang pang-aalipin at ang pagpapahirap. Kuya Will, simula nang umuwi ako sa aming lalawigan, dito ko pa naranasan ang mas matinding paghihirap. Lahat ng ginagawa ko noon sa bahay nila tito, mas higit pa pala ang gagawin ko rito sa Aurora. Araw-araw, umiikot ang buhay ko sa mga responsibilidad bilang anak, bilang estudyante, at bilang kapatid. Lunes hanggang Biyernes, sa eskwela, ako nakafocus. Pero pagdating ng Sabado at Linggo, sa bundok at sa bahay naman, walang pahinga, walang pagitan. Unti-unti napabayaan ko ang pag-aaral ko. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil sa mga pambubuli na naranasan ko at sa mga pangyayaring paulit-ulit, kasama na ang madalas kong paglipat ng paaralan. Parang sa bawat bagong simula, may dala akong bigat na hindi ko naman kasalanan. Kalaunan, lumipat na rin kami ng tirahan dito sa bayan ng Dilasag. Si Papa naman, nakalaya na noong 22 pa. Akala ko noon baka doon magsisimula ang pag-ayos ng lahat. Pero hindi pala ganoon kadali. Dito ko naranasan ang mas mabigat na pagsubok. Dito rin ako napilitang pumili. Nasa pagitan ako ng mga magulang at ng mga kapatid ko. Nalito ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung saan ako tutungo, kung kanino ako lalapit. Sa mga kapatid ko ba na kailangan ang tulong ko? O sa mga magulang ko na unti-unti nang humihina? At sa gitna ng lahat ng iyon, may mga salitang naririnig ako tuwing sila ay nagagalit sa akin. Mga salitang mas masakit pa kaysa sa pagod. Mga salitang hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin sa loob ko. Kuya Will, may mga salitang binitawan sila na hanggang na ngayon ay pasan ko pa rin. Mga salitang nagbigay ng matinding bigat sa loob ko at tuluyang nagtanim ng galit sa puso ko. Hindi ko iyon makalimutan. Walang kwentang anak, walang silbi, sakit sa ulo, konsumisyon ka sa buhay namin,
at wala kang iniisip at naitutulong sa amin. Doon na ako tuluyang napagod, Kuya Will. Hindi ko na kayang balansihin ang lahat ng responsibilidad ko. Araw-araw akong na-stress sa mga gawaing bahay, sa pag-aaral, sa pagtulong sa mga magulang at sa mga kapatid ko. Parang sabay-sabay akong hinihila pababa. Mahina na ang mga magulang ko. Si Mama, 42 na at may sakit pa. Si Tatay naman, 62 na. Naiintindihan ko ang lahat ng iyon, Kuya Will. Alam kong kailangan nila ng tulong. Pero tao rin naman ako. Napapagod din ako. Ako na lang ang nag-iisang lalaki na nasa poder ni nanay at tatay. Lahat ng mga kapatid ko, may kanya-kanya ng pamilya. Kaya ako na lang ang inaasahan sa mga gawaing bahay, sa trabaho sa bundok, sa lahat ng tulong na kailangan nila. Parang ako na lang ang nandito. Parang ako na lang ang may obligasyon. Ang mga kapatid ko, wala na silang pakialam. At ngayon, Kuya Will, hindi ko maiwasang magsisi. Bakit ba ako umuwi dito sa Aurora? Iniisip ko, kung hindi sana ako umalis doon, baka maayos pa rin ang pag-aaral ko ngayon. Pero dahil kay Lay at kay Tita, doon ako napilitan. Doon ko ginawa ang desisyong umalis. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat ng desisyong iyon. Kuya Will, naranasan ko rin ang magka-jowa. Hindi sa personal, sa social media lang. Sa messenger lang kami nag-uusap. Nagkakakilala, nagkakaintindihan daw. Pero iniwan din nila ako. Paulit-ulit. Akala ko sila ang makakaputol sa galit na unti-unting tumubo sa puso ko. Galit na itinanim ng mga taong dumaan sa buhay ko. Akala ko sila ang magiging pahinga. Pero hindi pala. Sa halip sila pa ang lalong nagpalago ng galit na iyon. Pero hanggang ngayon, Kuya Will, nagpapatuloy pa rin ako. Nag-aaral pa rin ako. Pinatatag ko na lang ang sarili ko sa bawat hamon ng buhay. At ngayon, malapit na akong magtapos ng senior high school. Sa susunod na taon, college na ako. Ang pinsan ko namang si Kuya Leo, may asawa na. Ang kapatid kong nakatatandang lalaki na dati malambing sa akin. Ngayon, palagi na lang galit. Kapag may kailangan ako sa kanya, wala na siyang pakialam. Mas masakit pa, ang kapatid kong bunsong babae na lang ang binibigyan niya ng pansin. Ngayon, tapos na rin siya ng college. Pero marami na ang nagbago, Kuya Will. Ang noon lambing sa akin, nawala na. Ang mga mahihigpit na yakap, napalitan ng galit, inis at panunumbat. Buong buhay kong iningatan ang pangako ko sa kanya, na hinding-hindi ko siya kakalimutan bilang kuya na nagmamahal. Pero siya ang unang sumira sa pangakong iyon. Hanggang ngayon, Kuya Will, hindi ko pa rin nakakalimutan ang init ng nakaraan. Mga gabing puno ng pagmamahal. Dahil binago nila ang pagkatao ko. Tinataka nila ang pagkalalaki ko. Sinira nila ako. Kaya lahat ng alaala na natili, nakaukit sa isip ko. Ang init ng gabi, ang mga yakap na may halong pagmamahal, ang mga salitang masasakit, ang mga markang iniwan na may pagnanasa, at ang mga sandaling kahit papaano, nakaramdam ako ng kaunting saya sa piling ng iba. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat. Sugatan pa rin ng puso ko, masakit, at puno pa rin ng mga pilat na hindi basta-basta naghihilom. Hanggang dito na lang po, Kuya Will. Maraming salamat po sa program ninyong M2M Desires. Dahil sa mga kwentong napakinggan ko rito, nagkaroon din ako ng lakas ng loob para ibahagi ang aking sariling karanasan sa inyo. At sa inyong mga tagapakinig, abangan nyo pa po ang iba kong kwento para sa susunod na yugto ng buhay ko. Kuya Will, yan po ang dahilan kung bakit naging bisexual ako. At tungkol kina Tito at sa pinsan kong si Lay, hindi ko na alam kung kumusta na sila dahil wala na akong komunikasyon sa kanila. Pero si Tito, Kuya Will,
hindi ko kinalimutan. Siya pa rin ang tito ko, ang kapatid ng tatay ko, at mananatili siyang bahagi ng buhay ko kahit na puno ng alaala at sugat. Dito nagtatapos ang kwento ni Arnel, isang kwentong puno ng sakit, pananahimik, at mga sugat na hanggang na ngayon ay hindi pa tuluyang gumagaling. Sa likod ng bawat ngiti, may dalang bigat. Sa likod ng bawat araw na patuloy siyang lumalaban, may mga alaalang hindi madaling kalimutan. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin siyang naglalakad, umaasa na balang araw, makakawala rin siya sa anino ng nakaraan. Kung ikaw ay may katulad na karanasan, tandaan, hindi ka nag-iisa. May mga taong handang makinig at tumulong. Huwag matakot humingi ng tulong, sapagkat ang paglaya ay nagsisimula sa pagsasalita. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli dito sa M2M Desires. Mag-ingat tayong lahat. At tandaan, kahit gaano man kasakit ang nakaraan, may kinabukasan pa ring naghihintay.